Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, daminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalumpong kami ay magkamit kailanman ng kalusog at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal. Kami nawa ay mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angkan ni David. Ito ang sabi niya sa sarili: kapag ang mga taong ito ay hindi tumigil ng pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Rehoboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng 2 tureteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Meron naman nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambayhayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto
hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagilag-gilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon, kasama ko sila at wala silang makain. Kung pauwiin ko ng gutom, mahihilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao ay pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inuutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno pa sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanota. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po sa mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, sa kanilang mga tahanan, at sa mga sumusubaybay po sa atin sa ating mga kapilya. Isang mapagpalang umaga po. Ngayong mga linggong ito, napakinggan ho natin ang mabuting balita kung paano si Jesus ay nahahabag lagi, naaawa. Tunay nga na ang gusto lamang na Jesus ay ipakita ang kanyang pagmamahal. Kita ho ninyo kung susundan ho ninyo, simula ho noong Monday hanggang ho ngayon, patuloy ang paggawa ni Jesus ng kabutihan sa tao.
sapagkat ang gusto ni Jesus at ang gusto ipakita ni Jesus ay tutulong para sa kapakanan nating lahat, para sa kapakanan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Gusto ni Jesus maramdaman ang tunay na pagmamahal na nanggagaling sa Kanya. Napakinggan ho natin sa ating mabuting balita kung paano naawa at nahabag si Jesus sa mga taong sumusunod sa kanila. Anong sabi ni Jesus? 3 araw na silang sumusunod sa atin. Ngunit, ilan lang ba ang dala nila? 7 tinapay at maliliit na isda. Nangamba ang mga alagad ni Jesus sapagkat alam nila na hindi kakasya ang 7 tinapay at mga maliliit na isda para sa madaming tao na sumusunod sa kanila. Ngunit dahil sa habag at awa ni Jesus, gumawa siya ng isang kababalaghan. Gumawa siya ng isang milagro upang pakainin ang mga taong sumusunod sa Kanya. Mga kapatid, ayon sa aming pag-aaral, ito din po nga misteryong ito ng paggawa ni Jesus, nitong milagrong ito, ayon sa aming profesor, ay ito din po ay mystery of sharing. Noong makita na ng mga tao daw na si Jesus ay pinagpirapaso ang mga tinapay, sila din daw ay natuto nga magbahagi. Nilabas din daw nila ang kanilang mga baon at ibinahagi. Mga kapatid, likas daw kasi sa mga Hudyo na kapag umaalis sila, lagi hong matagal ang paglalakbay. Kaya likas sa mga Hudyo daw na meron daw silang laging bit-bit. Meron daw sila laging baon. Hindi ho yan na umaalis ng bahay ang mga Hudyo na wala silang dala. Kaya dito, naipakita din ni Jesus kung paano magbahagi. Sa pamamagitan ng pagbabahagi din niya, natuto ang mga kasamahan niya at yung mga sumusunod sa kanila na magbahagi rin. Mga kapatid, itinuturuan tayo ngayong araw na ito na magkaroon din tayo ng habag sa bawat isa. Na magkaroon din tayo na unawain natin hindi lamang ang ating kapakanan, kundi ang kapakanan ng bawat isa. Kung paano tayo inuunawa ng Diyos, kung paano tayo binibiyayaan ng Diyos, sana tayo rin mga kapatid, marunong din tayong magbigay, marunong din tayong mag-isip kung ano ang pangailangan ng ating kapwa. Si Jesus, ni minsan hindi natin narinig na naging makasarili. Si Jesus, hindi natin ni minsan narinig na iniisip ang kanyang sarili. Marami ho tayong mga pagbasa o mabuting balita na napapakinig na kahit gutom na siya at ang mga alagad, inuuna pa rin ang kapakanan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Sapagkat hindi iniisip ni Jesus ang pansarili lamang. Hindi iniisip ni Jesus na dahil siya'y anak ng Diyos, ay pwede siyang humiga-higa na lamang. Pwede siyang magpakuya-kuyakoy na lamang. Sapagkat alam niya na anak siya ng Diyos. Ngunit hindi inisip kailanman ni Jesus na siya ay tumigil, na siya ay magpahiga-higa na lamang. Ang iniisip ni Jesus kung paano niya matugunan ang pangailangan ng mga taong sumusunod sa Kanya. Kung paano niya ibahagi ang mabuting balita sa mga tao.
Kaya nga pagkakatapos niyang gumawa ng mga kababalagan, hindi ho siya tumitigil sa isang lugar lamang. Siya ay naglalakbay. Patuloy na naglalakbay upang ihatid sa mga tao ang pagmamahal na nanggaling sa Diyos Ama. Mga kapatid, ito ang paalala sa atin sa araw na ito, na tayo rin ay magkaroon ng habag, na tayo rin ay hindi lamang isipin ang ating pansariling kailangan, ang isipin din ang kapakanan ng iba. Ang isipin din na ang iba ay nangangailangan. Tinuturuan tayo ng Diyos na magbahagi. Tinuturuan tayo ng Diyos na hindi maging madamot. Nawa sana ang grasya at biyaya na ating natatanggap araw-araw ay marunong tayong ibahagi ito sa ating kapwa. Yan ang inaasahan sa atin ni Jesus. Yan ang inaasahan sa atin sa mabuting balita. Na tayo bilang tao, sana ang mga kapatid nating nangangailangan din ay ating maabot, ay ating mapuntahan, ay ating mabigyan ng kung ano ang natatanggap natin sa Diyos. Sapagkat hindi natin na natatanggap ang mga bagay na iyon, una, kung hindi tayo pinagkalooban ng Diyos ng buhay na ito. Ang buhay natin ay nanggaling sa Kanya. Kung anuman ang biyayang natatanggap natin ngayon, yun ay dahil sa kagandahang loob na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin makukuha ang mga bagay kung ano ang meron tayo kung hindi tayo pinagkalooban ng buhay ng Diyos. Kaya sana mga kapatid, tayo rin, tayo mismo, ibalik din natin sa mga tao ang ating natatanggap sa Diyos. Sapagkat ito, ang kabutihan ang siyang magdadala sa atin. Ang kabutihan ang siyang maglalapit sa atin kay Jesus. Ang ating paggawa at pagtulong sa kanila ang siyang aakay sa atin, sa ating goal sa buhay na mapunta sa kaharian ng Diyos. Sana mga kapatid, ipagpatuloy natin ang pagkaroon ng habag, ang pagkaroon ng awa, ang pagkaroon ng pagmamahal sa mga taong nangangailangan sa ating kapwa at sa ating pamilya. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang ipagkakaloob niya sa atin. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang karunungan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang may mga tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging matagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao,
naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhat sa langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Kapuri-puri ka Diyos ang nagsanbutan sa ipagandang loob na itong aming anay. Mula sa lutmur mo po na tinamay ito para maging pagkain nagbibigay mo. Kapuri-puri ka Diyos sa malamay ka sa libutan sa ipagandang loob na anay. Mula sa katas ng usma pag-alangit para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Manalangin po kayo mga kapatid pa ating paghahay ni kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahay sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang birheng Maria naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang, bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisan na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugoon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati na niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo nilubos para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama,
ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristi mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Marina na ng Diyos ni Poong San Jose, natin ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag po aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayos yung kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Minamahal ko mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos at siya nagaling sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Manaming mapagmahal sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahan loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalabang kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang ating banal na misa ay naialay na mayroong taglay ng pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.